Lalin, ano ang paliwanag ng lokal na pamahalaan dyan? Posible ba na may kasabwat din sa local civil registrar? Monica, ikinagulat ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz na ganito karami pala itong mga nadiskubre ng NBI na 200 Chinese na kumukuha ng mga peking dokumento dito sa kanilang local registry at ayon naman sa kanila sa ngayon ay patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon para masolusyonan ito. Halos 200 mga Chinese ang nadiskubreng kumuha ng falsifikadong birth certificate sa local civil registrar ng bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur. 2018 hanggang 2019 pa umano nag-apply ng late birth registration ang mga Chinese. Still continuing to investigate yung Santa Cruz na LCR, mga Chinese nationals na mga falsified. Meron pang mga ibang area in the Philippines but mas marami yung Santa Cruz. Ikinagulat naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz ang pangyayari dahil karamihan umano sa mga transaksyon ng Local Civil Registrar o LCR ay direktang napupunta sa Philippine Statistics Authority. Inalis na rin umano nila ang ilang mga opisyal ng LCR na may kinalaman sa isyu noon ng pagmameke ng dokumento. Patuloy pa nilang iniimbestigahan ang nangyari. Immediate talaga na ginawa when this issue arise is that at the start of the year, wala na yung nasa front line, yung job order personnel na we believe siya yung medyo ka-communicate na kung sino man yung nagpa-facilitate. So wala na siya. Diskubre ng NBI Southeastern Mindanao Region o SEMRO ang talamak na pamameke ng mga dokumento matapos mahuli kahapon ang isang 21 anyos na Chinese national na nagtangkang kumuha ng Philippine passport sa Department of Foreign Affairs sa Davao City. Dala nito ang mga falsifikadong Certificate of Live Birth, driver's license at PSA ID na may Filipino name na Hengson Limosnero. They will receive an information from the Department of Foreign Affairs na meron niyang nag-apply na Chinese national ng Philippine passport. And one of the interview of the DFA, kung sinong nagpaanak sa kanya, sabi niya doktor. And nung tinignan namin, hilot ang nakalagay. So, he wants to become a Filipino. 2013 pa umano ito nag-apply ng late registration sa local civil registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Pero nagtataka ang DFA at NBI na hindi ito marunong magsalita ng Bisaya or Tagalog at kaunting Ingles lamang kahit sinabi nitong dito umano siya nag-aral sa Davao City. Nang imbestigahan, napatunayang Chinese national ito. Kanina naman, inamin naman ng suspect na taga Fujian, China siya. May Chinese passport at 10 taon na sa Pilipinas. Tuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang kanyang pamilya. Sasampahan ng suspect ng kasong violation of passport law, falsification of public documents, perjury at using fictitious name, and concealing true name. Samantala, Monica, nagipaunayan naman ang NBI sa lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, Bureau of Immigration at itong sa National Intelligence Coordinating Council para hanapin kung nasaan na itong halos dalawang Chinese national na kumuha ng peking dokumento dyan sa registrar ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz.